3 taon na ang nakalipas, may napansin akong isang napakabigat at nakakaalarmang bagay habang ako ay nagtatrabaho bilang doktor sa emergency room. Araw-araw nakikita ko ng dalawang mata ko ang mga pasyenteng isinusugod sa ospital na sobrang hina at bagsak na ang katawan matapos dumaan sa mga pinakamatitinding paggamot para sa kanser. Naoperahan na sila, buong tapang nilang tiniis ang radiation, chemotherapy, at sinubukan na ang lahat ng pinakamodernong paraan na kayang ibigay ng makabagong medisina. Idineklara na silang cancer-free o kahit paano ay iyon ang akala namin at inakala rin nila. Ngunit tinamaan sila ng isang malupit na katotohanan. Pagkalipas ng 6 na buwan o makalipas ang 1 taon, bumalik sila sa emergency room. Bumalik ang kanser at sa pagkakataong ito, mas mabagsik at mas malupit pa ito kaysa dati. Iba't ibang tao, iba't ibang antas sa buhay, iba't ibang uri ng kanser ang dala nila. Pero lahat sila ay nahulog sa iisang nakakalungkot na tadhana. Hindi ko kailanman makakalimutan si Aling Rosa, isang 73 anyos na retiradong guro na may napakagandang ngiti na dati nang naka-survive sa breast cancer. Isang gabi habang duty ako sa ER, hinawakan niya nang mahigpit ang kamay ko. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding kawalan ng pag-asa na tumagos sa aking puso at sinabi niya, "Dr. Victor, ginawa ko naman ang lahat ng sinabi nila. Kinagat ko ang labi ko at tiniis ang mga nakalalasong kimo, nalagas ang lahat ng buhok ko at sobrang sakit ng katawan ko na halos hindi ako makalunok ng kahit isang higop ng lugaw sa loob ng maraming linggo. Sabi ng mga espesyalista wala na raw akong kanser. Pero bakit makalipas lang ang 9 na buwan, nandito na naman ako at may mga bukol na namang nakapulupot sa atay ko?" Ang masakit na tanong na iyon ni Aling Rosa ay hindi ako pinatulog gabi-gabi. At nang magdesisyon akong lumabas sa mga nakasanayang pahina ng mga aklat, medikal, at maghukay sa mga pag-aaral tungkol sa cell biology, ang natuklasan ko ay ibang-iba sa kung ano ang itinuro sa aming mga doktor noong kami ay nag-aaral pa. Ibang-iba ito sa puntong kinwestiyon nito ang lahat ng pundasyong inakala kong alam ko na tungkol sa sakit na ito. Mga lolo, lola, tito at tita, ako po si Dr. Victor Castillo. Inialay ko ang mahigit 20 taon ng aking buhay sa emergency medicine kung saan nasaksihan ko ang manipis na linya sa pagitan ng buhay at kamatayan. Nakita ko pareho ang mga biglaang emergency at ang dahan-dahang paghina na naghahatid sa tao sa hukay. Ang mga ibabahagi ko sa inyo ngayon ay hindi mga teorya lamang. Nagmula ito sa pagsusuri ko sa daan-daang malalalim na scientific research, pagpapatuloy sa mga gawain ng magagaling na siyentipikong nag-aral tungkol sa metabolism ng kanser, sa loob ng maraming dekada at pag-oobserba sa totoong nangyayari sa mga nakatatandang pasyenteng Pilipino. Dahil ito ang isang bagay na nagdedesisyon ng buhay at kamatayan na halos walang nagsasabi sa inyo. Ang mga pagkaing kinakain ninyo ngayon mismo, ang mga mamahaling pagkaing inyong binibili sa pag-aakalang pampalakas ito ng katawan, ay maaaring direktang nagbubuhos ng gasolina sa apoy. Pinapakain at pinararami ang mga cancer cells sa loob ng inyong katawan. At ang mas nakakadurog ng puso, ang ilang paraan ng paggamot na ginagawa ngayon sa mga cancer centers ay maaaring mas nagpapalala ng problema sa antas ng ating cells imbes na makabuti. Ang laki ng trahedyang ito ay talagang nakakagulat. Libo-libong tao ang namamatay araw-araw dahil sa kanser sa buong mundo. At nagbubuhos tayo ng bilyon-bilyong dolyar sa mga nakakalasong paggamot na halos walang nagagawang malaking pagbabago sa porsyento ng mga taong nabubuhay ng matagal pagdating sa mga malalalang uri ng kanser. Ngunit lagi namang may liwanag sa dulo ng madilim na tunnel. May isang ganap na kakaibang paraan na nakabase sa pag-unawa kung paano ba talaga kumukuha ng enerhiya ang mga cancer cells para mabuhay at nagpapakita ito ng mga kahanga-hangang resulta sa paggaling sa mga pasyenteng may lakas ng loob na sumubok. Ngayong araw, hahawakan ko ang inyong kamay at sasamahan ko kayo sa buong investigasyong ito sa ating biology. Makikita ninyo mismo
Ang mga pag-aaral na binaliwala ng mundo ng medisina sa loob ng halos isang siglo. Maiintindihan ninyo ang malalim na biological mechanism kung bakit lumalaki ng walang kontrol ang kanser. At sa huli malalaman ninyo kung ano ba eksakto ang mga pamilyar na pagkaing tahimik na nagpapakain sa cancer cells at kung anong paraan ang pwedeng gumutom sa kanila hanggang sa mamatay ng walang dalang nakakalasong epekto na sumisira sa katawan, hindi tulad ng mga normal na paggamot. Baguhin natin ang ating pananaw. Huwag nating isipin na ang kanser ay isang sumpa sa lahi na hindi matatakasan, kundi isa itong problema sa enerhiya. Ang inyong mga cells ay lumipat mula sa isang malinis na panggatong papunta sa isang nakakalasong panggatong. At ang maling paglipat na iyon, ang mismong pinakaugat na nagtutulak sa sakit. Kapag naintindihan ninyo iyon, magbabago ang lahat ng inyong maling paniniwala at maibabalik sa inyong mga kamay ang kontrol sa inyong sariling buhay. Bago po tayo magpatuloy, may hihilingin sana akong maliit na pabor. Napansin ko po sa mga mensahe at komento mula sa mga nanonood ng aking mga videos na hindi nila napapansin na hindi pa pala sila nakasubscribe sa channel. Pwede po bang pakicheck ninyo ngayon kung nakasubscribe na kayo? Libre lang po ito, aabutin lang ng 2 segundo at malaki ang maitutulong nito upang makarating ang channel na ito sa mas maraming Pilipinong tulad ninyo na naghahanap ng totoong impormasyon sa kalusugan na nakabase sa siyensya. Ang pinakamalaking clue na tuluyang nagbago sa aking pananaw bilang doktor ay nagmula sa isang pag-aaral na ginawa halos 1 siglo na ang nakalipas ng isang henyong siyentipiko mula sa Germany na nagngangalang Otto Warburg. Noong mga 1,920 at 1,930, may natuklasan si Warburg na sana ay gumawa ng isang malaking revolusyon sa paraan ng paggamot ng kanser sa buong mundo. Natuklasan niya na ang cancer cell ay may proseso ng metabolism o pagkuha ng enerhiya na ibang-iba kumpara sa mga normal at malulusog na cells. Ito ang naging turning point na nagpagulat sa akin nang balikan ko ang kanyang ginawa. Gumawa ng isang eksperimento si Warburg, kumuha siya ng isang daga na may malaking bukol tumor sa katawan at pinasinghot niya ito ng nakakalasong gas na cyanide. Ang resulta agad na namatay ang daga, pero ang nakakapagtaka, ang tumor sa loob ng katawan nito ay patuloy na lumalaki na parang walang nangyari. Pag-isipan po ninyong mabuti ang pangyayaring ito. Pinapatay ng cyanide gas ang isang buhay na nilalang sa iisang paraan, nilolak nito at pinipigilan ang mga cells na gumamit ng oxygen para gumawa ng enerhiya. Sa medisina, pinapatay nito ang prosesong tinatawag na oxidative phosphorylation, na siya mismong normal na paraan ng paghinga na ginagamit ng trilyon-trilyong cells ninyo para gumawa ng enerhiya ng buhay bawat segundo. Kapag hindi nakagamit ng oxygen, mamamatay ang nilalang, pero hindi namatay ang tumor. Bakit kaya may ganitong baligtad na pangyayari? Dahil sa kanyang katalinuhan, nahanap ni Warburg ang sagot sapagkat ang mga cancer cells mismo ay hindi gumagamit ng oxygen para kumuha ng enerhiya. Tinalikuran na nila ang modernong paraan ng paghinga at lumipat sila sa paggamit ng isang makaluma at mabangis na proseso ng fermentation o pagbuburo, isang proseso na hindi kailangan ng kahit katiting na oxygen. Ganito ang naging teorya ni Warburg. Nagsisimulang tumubo ang kanser kapag ang mga mitochondria, iyon ang mga napakaliliit na pabrika ng enerhiya na nasa loob ng bawat isa sa ating mga cells, kung saan gumagamit sila ng oxygen para gumawa ng enerhiya, ay nasira at napagod. Kapag ang pagkasira ng mitochondria na iyon ay naging chronic o pabalik-balik, ibig sabihin hindi nasira agad, kundi unti-unting nasisira at naluluma sa paglipas ng panahon. Napipilitan ang mga cells na makahanap ng paraan. Para mabuhay, mapipilitan silang lumipat sa pinakamakalumang backup system ng enerhiya, ang fermentation. Iyan mismo ang prosesong ginamit ng mga sinaunang bakterya bilyon-bilyong taon na ang nakalipas noong wala pang oxygen ang atmosphere ng mundo. At ito ang pinakamahalagang kaalaman na kailangan ninyong tandaan. Ang mga mitochondria
ay hindi lang gumagawa ng enerhiya para gumalaw ang katawan. Ang isa pang dakilang trabaho nila ay maging commander o commander. Sila ang nagdedesisyon kung ang isang cell ay dapat bang magpatuloy na lumaki at gawin ang partikular nitong trabaho tulad ng pagiging cell sa atay o cell sa baga, o kung dapat na ba itong mag-multiply o dumami ng walang kontrol. Ang mitochondria ang mismong preno ng cell. Kapag huminto sa pagtatrabaho at nasira ang mga pabrikang ito, automatikong nawawalan ng kontrol ang mga cells. Para silang mga sasakyan na nawala ng preno habang pababa ng bundok, nagsisimula silang dumami at mag-multiply na parang mga baliw ng walang limitasyon. Ang walang kontrol na pagdaming iyon, mga tito at tita, ang siyang tunay na anyo ng kanser. Ngunit nakakalungkot na sa loob ng maraming dekada karamihan sa mga modernong doktor ay binaliwala ang pag-aaral na ito. Ibinuhos ng larangan ng oncology ang lahat ng lakas at bilyon-bilyong dolyar nila sa iisang teorya na nagsasabing ang kanser daw ay pangunahing isang sakit na genetic o namamana na dulot ng mga aksidenteng mutasyon sa ating DNA. May isang masusing pag-aaral mula sa sikat na Buck Institute for Research on Aging na sumubaybay sa 847 matatandang nasa edad 65 pataas sa loob ng buong 8 taon para lang sukatin ang isang partikular na bagay na tinatawag na mitochondrial density. Ang dami ng mitochondria gamit ang pinakamodernong teknolohiya sa imaging ng cell. Ang resulta ay nagbigay ng malaking tuwa sa mga siyentipiko. Ang mga sumali na alam kung paano panatilihin o paramihin ang kanilang mitochondria ay nakapagpakita ng mas mabagal na paghina ng isip cognitive decline ng hanggang 67%. Mas tumibay ang pisikal na lakas ng 42% at mas mababa ang tsansang magkaroon ng mga sakit na kaugnay ng pagtanda kabilang ang kanser ng pangkalahatang 53%. Ngayon, narito ang pinakamahalagang tanong tungkol sa buhay at kamatayan na bihira lang itanong ng mga pasyente. Kung ang mga cancer cells ay may sira at wasak na oxygen factory o mitochondria at hindi na nila kayang gumamit ng oxygen para gumawa ng enerhiya para mabuhay, ano kaya ang kinakain nila para lumaki sila at maging mga higanting bukol na sumisira sa katawan? Ang sagot ay nagbabalik sa atin sa nadiskubre ni Otto Warburg. Iyon ay ang proseso ng fermentation. At ang fermentation na ito ay nangangailangan ng mga partikular na panggatong para magliyab. Ang unang panggatong at ang pinakamapanganib na kalaban ay walang iba kundi ang glucose o asukal. Asukal ang pangunahing panggatong sa fermentation na nagpapalakas sa agresibong paglaki ng tumor. Ngunit may mga kamakailang pag-aaral sa modernong biomedical science na nagturo sa isa pang kasabwat na kasing panganib din nito. Ito ay isang uri ng amino acid na tinatawag na glutamine. Ang mga cancer cell ay parang isang halimaw na may dalawang ulo. Baliw silang nagfe-ferment ng asukal at glutamine para makagawa ng napakaraming enerhiya na ginagamit nila para sa kanilang walang tigil na pagdami at pagkalat. Eksaktong tugma ito sa hinulaan ni Warburg 100 taon na ang nakalipas kahit pa noong panahon niya ay hindi pa sapat ang galing ng siyensya para matuklasan ang papel ng glutamine. Isipin po ninyo sandali kung gaano kalaki ang ibig sabihin ng pagtuklas na ito. Ang mga normal at malulusog na cells sa inyong katawan ay parang mga makinang napakadaling mag-adjust. Kapag walang asukal, kaya nilang gumamit ng oxygen para sunugin ang sobrang taba, fatty acids at isang malinis na uri ng enerhiya na tinatawag na ketones para makakuha ng lakas. Napakagaling nilang mag-adjust pagdating sa pagkuha ng enerhiya. Pero ang mga cancer cells ay mga lumpo pagdating sa metabolism. Dahil sira ang mitochondria nila, tuluyan na nilang naiwala ang kakayahang mag-adjust na yon. Nakamlock na sila sa iisang paraan lang para mabuhay at iyon ay ang fermentation, na ibig sabihin nakadepende sila ng 100% buhay at kamatayan sa dalawang pinagmumulan ng pagkain, glucose at glutamine.
Kung makakahanap kayo ng paraan para putulin at tanggalin ang dalawang panggatong na ito mula sa dugong nakapaligid sa tumor, makakagawa kayo ng isang napakagandang sitwasyon. Ang mga normal na malulusog na cells ay mananatiling buhay at malakas dahil kaya nilang magsunog ng taba, samantalang ang mga cancer cells ay maiipit sa kanto at mararanasan ang matinding gutom. Iyan ang simula ng panahon kung kailan nating ginagamit ang pagkain para gutumin o ang kanser. Ipinakita ko sa inyo ang pinakaugat na mekanismo. Ang kanser ay isang sakit ng pagkasira sa metabolism ng enerhiya at hindi lang simpleng sumpa ng inyong genes. Ang sirang mitochondria ang pumipilit sa cell na uminom ng asukal at glutamine para mabuhay. Kaya ang pinakaimportanteng tanong na palaging itinatanong sa akin ng mga lolo't lola nating pasyente habang hawak ang aking kamay ay, "Dok, naintindihan ko na po, pero paggising ko mamayang umaga, ano ba ang dapat kong bilhin sa palengke? Anong lulutuin ko? Anong gagawin ko para iligtas ang sarili ko?" Dahil naiintindihan ko ang takot na iyan, pagkatapos ng maraming taon ng pagsala mula sa daan-daang clinical studies at pagmamasid sa mahimalang paggaling ng maraming pasyente na gumamit ng metabolic therapy, gumawa ako ng isang napakalinaw na diskarte sa nutrisyon. Tinatarget nito ng diretso ang mismong lalamunan ng cancer cells, pinuputol ang pinagkukunan nila ng buhay at kasabay nito ay nagsisilbi itong isang napakagandang gamot para sa ating mga malulusog na cells. Hindi ito isang pagdidyeta na magpaparusa at magpapahirap sa inyo. Ito ay isang sining ng pagiging tumpak ang pagpili ng tamang kahoy na isusunog para sa katawan at ang pag-alis sa mga kahoy na nagpapainit sa masamang tumor. Unang prioridad at ang utos na hindi pwedeng ipagpaliban para makabuo ng matibay na pundasyon. Sa pilitang kailangan ninyong bawasan ng walang awa ang dami ng asukal glucose na nagpapakain sa cancer cells. Tulad ng diniin ko kanina, asukal ang numero 1 bumubuhay sa tumor. Sa bawat pagkakataong kumakain kayo ng mga pagkaing nagpapataas ng inyong blood sugar at nagpapabuhos ng insulin, literal na nagpapadala kayo ng supply ng pagkain sa mga cancer cells. Pinatunayan na ito ng maraming pag-aaral. Ang pagtanggal o pagbawas ng husto sa mga refined carbohydrates, asukal at mga pagkaing mataas ang glycemic index ay isang hakbang na magliligtas ng inyong buhay. Ibig sabihin nito, mayroong isang napakahigpit na listahan ng bawal. Bawal ang puting asukal, bawal ang syrup, bawal ang pulot o honey. Kahit pa wild honey yan. Bawal ang mga artificial sweeteners. Dahil niloloko lang nito ang utak at nagpapataas pa rin ng insulin. Mahigpit na bawal ang mga fruit juices, kahit pa yung mga freshly squeezed na orange o apple juice sa bahay, dahil tinanggal na ninyo ang fiber na nagpoprotekta sana dito, kaya nagiging purong asukal na lang ang mga ito. Bawal ang soft drinks kahit pa yung may tatak na diet. Pero ang mas nakakatakot ay ang mga nakasanayang pagkaing pampalakas natin na tahimik na pumapatay sa atin. Bawal ang isang bundok ng puting kanin, bawal ang puting tinapay, bawal ang isang malaking mangkok ng pansit lomi o sopas na puro noodles. Bawal ang biskwit, matatamis na cake at kakanin tulad ng biko at puto. Bawal ang mga makukulay na breakfast cereals na nabibili sa kahon. Kahit nga ang ilang mga pagkaing inaakala ninyong healthy, ay nakamamatay na patibong pala para sa blood sugar. Ang whole wheat bread na nabibili sa supermarket ay mabilis ding magpataas ng blood sugar gaya ng puting tinapay. Karamihan sa mga nabibiling yogurt na may flavor at asukal ay naglalaman ng mas maraming nakakalasong asukal kaysa sa isang baso ng ice cream. Ang mga dried fruits ay mga sugar bombs na pinaliit kahit ang ilang karaniwang root crops tulad ng patatas at kamote, lalo na kapag prinito o inihaw hanggang lumambot ng husto, ay lumilikha rin ng parang tsunami sa inyong blood sugar. Ang isang inihaw na patatas ay may glycemic index na aabot sa 75. Ibig sabihin, halos kapantay lang ito ng pagsubo ninyo ng purong asukal. Kung ganun,
Ano ang ipapalit natin para maging malusog ang mitochondria at mamatay sa gutom ang kanser? Ito ang menu ng buhay. Ang mga gulay na walang starch, non-starchy, ay dapat pumuno sa kalahati ng inyong plato. Ang mga dark leafy greens o madahong berdeng gulay tulad ng kangkong, alugbati, spinach at kale, lalo na ang pamilya ng cruciferous vegetables, broccoli, cauliflower at repolyo. Nagbibigay ang mga ito ng napakaraming fiber vitamins at mahahalagang plant compounds na tumutulong maglinis ng mitochondria habang halos wala namang asukal na ibinubuhos sa inyong dugo. Susunod ang healthy fats, ang papalit sa puting kanin bilang pangunahing source ng enerhiya para sa inyong katawan. Gumamit ng extra virgin olive oil bilang dressing sa inyong salad, kumain ng maraming sariwang abokado, at nguyain ang mga nuts tulad ng walnuts, cashews, almonds at chia seeds. Magdagdag ng mga wild-caught fatty fish tulad ng salmon, tamban, sardines at tulingan kahit 3 beses man lang sa isang linggo. Siksik ang mga ito sa malinis na omega-3 fatty acids na tumutulong pumatay sa apoy ng inflammation sa inyong katawan at nagsisilbing langis sa balot ng inyong mitochondria. Pwede pa rin naman kayong kumain ng protina, pero sapat lang at malinis dapat baboy at baka na grass-fed lumaki sa pastulan, free-range chicken o native na manok at itlog ng native na manok. At heto ang isang napakagandang sikreto sa nutrisyon na iniiwasan sa mga bansa sa West pero paboritong-paborito nating mga Pilipino, malinis na lamang loob o organ meats. Atay ng baboy, puso ng baka, bato ng baboy. Mga tito at tita, kung siyensya ang pag-uusapan, ito ang mga pagkaing may pinakamataas na konsentrasyon ng micronutrients sa buong mundo. Sila ay isang malaking imbakan ng mga cofactors tulad ng B12, iron CoQ10 na hinahanap-hanap at iniiyakan ng inyong mitochondria. Kung natatakot kayong bumili ng lamang loob sa palengke dahil baka marumi, may mga nabibiling supplements ngayon na gawa sa pinatuyong organ extracts mula sa grass-fed na hayop na sobrang puro at malinis. 3 hanggang 6 na capsules araw-araw ay sapat na para magbomba sa inyong katawan ng pinakamataas na kalidad ng premium na gasolina para sa inyong mitochondria. Ang pinakalayunin ng diet na ito ay panatilihing laging mababa ang inyong blood glucose, pantay, stable at kalmado na parang isang tahimik na lawa. Ang pinakamaganda ay nasa 70 hanggang 90 miligramo bawat desilitro. Kapag matiyaga ninyong binawasan ang inyong asukal, isang biological na himala ang mangyayari. Mauubos ang nakatabong asukal sa inyong katawan at iyon ang oras na bubuksan ng inyong atay ang bodega ng taba. Susunugin ang mga taba at maglalabas ng mga mahiwagang molecules na natutunaw sa tubig na tinatawag na ketones. Ang mga ketones ay ang napakalinis at napakalakas na backup na enerhiya na gustong-gusto ng utak at ng mga cells na may malusog na mitochondria. Pero ano ang pinakamaganda rito? Ang mga cancer cells na may sirang mga pabrika ng mitochondria ay walang paraan para matunaw at maggamit ang mga ketones na ito. Mabubuhay kayong may umaapaw na enerhiya. Salamat sa ketones, habang ang tumor ay nakatayo lang at naghihirap sa matinding gutom at kawalan ng pag-asa. Isang sikat na pag-aaral na inilathala sa cell metabolism ang sumubok sa paraang ito ng paglipat ng enerhiya sa mga matatandang edad 65 hanggang 80 anyos, mga taong hindi gaano gumagalaw o madalas magkasakit. Ipinagawa sa kanila ang ketogenic diet, mababa sa asukal, mataas sa good fats sa loob ng 12 linggo. Ang resulta ay isang himala. Ang dami ng mitochondria sa kanilang katawan ay tumaas ng 69%. Literal na nagtayo ang kanilang mga cells ng libu-libong bagong pabrika ng enerhiya. Ibinahagi ng mga pasyente na gumaan ang kanilang pakiramdam, luminaw ang kanilang pag-iisip, tumalas ang memorya, at malinaw na bumaba ang mga bad metabolic indicators. Ngunit paalala lang po tungkol sa isang napakahalagang detalye pagdating sa paggamot ng kanser.
Ang ketogenic diet lang mag-isa ay hindi sapat para patayin agad-agad ang mga cancer cells. Ang ginagawa ng ketones ay pinapalakas ang inyong malulusog na cells at ginagawa silang mga matitibay na mandirigma na kayang tiisin ang matinding laso ng chemotherapy. Hindi kayang gamitin ng cancer cells ang ketones, pero para tuluyan silang patayin, kailangan ninyong maging matiyaga sa pagputol sa linya ng supply nila ng glucose at glutamine. Pangalawang prioridad ay kailangang asintahin ang ikalawang pinagkukunan ng enerhiya ng kanser, ang glutamine. Ito ay isang mas komplikadong laban dahil hindi ninyo basta-bastang pwedeng tigilan ang pagkain ng glutamine. Ang glutamine ay ang pinakamarami at pinakakaraniwang amino acid sa dugo ng tao. Ang atay at mga muscles ninyo mismo ang gumagawa nito araw-araw. At matatagpuan din ito sa mga karne, itlog at tokwa na inyong kinakain. Para sa mga pasyenteng may kanser na nasa gitna ng matinding laban, kailangan ng mga espesyal na medical weapons para ilock ang supply ng glutamine na ito. Sinusubukan ngayon ng modernong siyensya ang isang gamot na tinatawag na DON-5-oxo-L-norlucin na parang isang super glue na nagpapasara sa bibig ng tumor para hindi sila makasipsip ng glutamine. Sa mga biomedical labs nang ginamit ng mga sayentipiko ang kombinasyong atake paggamit ng diet na mababa sa asukal glucose para magbigay ng pressure. At sabay paggamit ng espesyal na gamot tulad ng DON para magbigay ng pulse o biglaang atake para harangan ang glutamine, nakalikha sila ng isang kamanghamanghang lakas para patayin ang tumor. Ito ang sikat na estratehiyang press pulse sa mundo ng metabolic biology. Ang pressure ay ang pag-maintain ng low-sugar diet ng tuloy-tuloy para palaging nahihirapan at kulang sa oxygen at asukal ang tumor. Ang pulse ay ang regular na pagbibigay ng maliit na dose ng gamot na direktang umaatake sa kahinaan sa glutamine metabolism. Dahil pagod na ang tumor sa kawalan ng asukal, kahit isang napakaliit na dose lang ng Western medicine para maiwasan ang maraming side effects tulad ng pagkalagas ng buhok at pagsusuka ay sapat na para tuluyang gibain ang kanilang pader. Pangatlong prioridad ay isang magkasabay at napakahalagang misyon. Habang walang awa nating ginugutom ang mga cancer cells, dapat nating ibuhos ang lahat ng ating lakas para kumpunihin, i-upgrade at buhayin muli ang mga pabrika ng mitochondria sa mga natitira pang malulusog na cells. Tandaan ninyo, ang pinakaugat ng kanser ay ang nasirang mitochondria. Kaya ang pagsagip at pagbabalik lakas ng mga mitochondria na ito ay ang pinakamahalaga sa buhay. Itinuro ng nutritional science ang mga partikular na micronutrients na may kapangyarihang muling buhayin ang mitochondria. Nangunguna dyan ang coenzyme Q10, sa kanyang pinakamadaling maabsorb na form ang ubiquinol. Kailangan ninyo ng mga 200 miligramo araw-araw at inumin ito kasabay ng pagkain na may konting taba tulad ng fish oil o olive oil para maabsorb itong lahat ng inyong katawan. Pinatunayan ng isang malaking pagsusuri ng 17 pag-aaral na ang regular na pag-inom ng CoQ10 ay nakakatulong sa mga taong higit 60 anyos na mabawasan ng 32% ang kanilang panghihina at palagiang pagkapagod. Ito ang pinakamatibay na kalasag na nagpoprotekta sa mitochondria laban sa atake ng mga free radicals. Sumunod ay ang mga NAD+ precursor supplements, lalo na ang NMN, nicotinamide mononucleotide. Ang golden dose o tamang dami ay mula 250 hanggang 500 miligramo, inumin ng napakaaga habang wala pang laman ang tiyan. Napatunayan ng siyensya na sa dose na ito tataas ng 38% ang level ng ignition key na NAD+ sa inyong dugo sa loob lang ng 1.5 buwan. Marami sa mga pasyente ko ang naghahalo ng NMN sa red grape extract na resveratrol, mga 100 miligramo. Ang resveratrol ay parang karpintero na gumigising sa mga maintenance enzymes ng mitochondria, pero nagtatrabaho lang ang karpintero
kung binabayaran siya ng NAD+. Ang kombinasyong ito ay lumilikha ng perpektong sipit na nagtutulak sa energy efficiency ng cell na umabot hanggang 41%. Sunod ay ang alpha-lipoic acid, ang mga 600 miligramo araw-araw na hinati sa 2 inuman. Isa itong bihira at magandang hiya sa mundo ng antioxidants dahil kaya nitong matunaw sa tubig at sa taba. Ibig sabihin, kaya nitong lusutan ang lahat ng harang ng sel, pumasok ng malalim sa pinakaubod ng mitokondria para linisin ang mga basurang galing sa oxidation na nakakabawas ng 47% sa pagkasira ng mitochondria. At isang bagong pangalan ngunit may mahiwagang kapangyarihan, PQQQ sa dose na 20 miligramo araw-araw. Kung ang ibang supplements ay para sa maintenance, ang PQQ naman ay ang tagabuo. Direktang inuutusan nito ang cell na gumawa ng bago at sariwang mitochondria, pinapataas ang density nito ng hanggang 30%. Kung ayaw ninyong uminom ng supplements, pwede ninyong makuha ang PQQQ mula sa isang simple at murang pagkain galing Japan. Ang natto fermented soybeans. Ito ang sikreto sa mahabang buhay ng mga Hapon na nabubuhay ng higit 100 taon. Kumakain sila ng natto araw-araw na nagbibigay sa kanila ng walang hanggang enerhiya na hindi na kailangan ng mamahaling vitamins. Pang-apat na prioridad ay ang gawing parang isang natural na pharmacy ang inyong hapagkainan gamit ang mga superfoods na puno ng molecules na pumoprotekta sa mitochondria. Ang hari sa listahang ito ay ang red pomegranate o granada. Bawat butil nitong mapula ay naglalaman ng napakaraming compound na elagitanin. Kapag kinain ninyo ito, ang mga good bacteria sa inyong bituka ang magpoproseso nito para maging isang sagradong molekula na tinatawag na urolithin A. Ang molekulang ito ay gumagawa ng paglilinis pagtatapon ng mga sirang mitochondria at pag-uutos na gumawa ng bago at malusog na mitochondria. Isang aktwal na medical trial ang nagpainom ng pomegranate extract sa mga matatandang pasyente. Pagkalipas lamang ng 4 na buwan, bumalik ang flexibility at tibay ng kanilang muscles ng 22% at tumaas ang cell energy ng 17%. Kailangan ninyo lang matiyagang kumain ng 1 tasa ng sariwang buto ng granada o uminom ng 1 baso ng pure pomegranate juice, mga 200 at 40 mililitro. Mahigpit na ipinagbabawal ang pagdaragdag ng asukal araw-araw, sapat na iyon para gumawa ng himala. Kasama ng granada ang mga berries tulad ng blueberries, raspberries at mulberries. 1 tasa ng blueberries lang araw-araw sa loob ng 3 buwan ay sapat na para mapataas ng 12% ang mitochondrial density. Ang mga dark green leafy vegetables tulad ng spinach at nilagang kangkong ay sagana sa magnesium, ang pinakaimportanteng materyales para makagawa ng ATP energy. At huwag ninyong kalimutang maglagay ng 2 kutsarang cold-pressed olive oil sa inyong lettuce salad araw-araw dahil ang oleocanthal sa olive oil ay ang malamig na tubig na pumapatay sa apoy ng pamamaga na sumusunog sa inyong mitochondria. Bakit ko kailangang ipaliwanag ng napakadetalyado ang diet na ito? Dahil may isang masakit na katotohanan tungkol sa mga karaniwang cancer treatments na walang nagbibigay babala sa mga pasyente. Kapag nagsasagawa ng radiation therapy ang mga cancer centers sa isang pasyenteng may malalang brain tumor glioblastoma, ang radiation ay nagtatangkang sirain ang tumor, pero hindi sinasadyang nagdudulot ito ng pagpapakawala ng napakalaking halaga ng glutamine sa mismong apektadong bahagi. At ang malalakas na steroids, corticosteroids, na itinuturok para pigilan ang pamamaga ng utak ay nagpapataas naman sa blood sugar ng pasyente sa napakadelikadong level. Nakikita nyo ba ang trahedya rito? Ang mga mismong medical procedures na ang layunin ay patayin ang kanser ay nag-iihaw at naghahanda pa ng isang masaganang piyesta ng glucose at glutamine para mismong isubo sa mga natitirang cancer cells. Yan ang nakakalungkot na paliwanag kung bakit napakababa ng survival rate sa malalang brain cancer kung saan 70% ng mga pasyente ay hindi umaabot sa 5 taon.
Ngunit kapag tiningnan ito ng medisina mula sa aspeto ng energy metabolism, ang resulta ay parang mga nakakasilaw na liwanag. Maraming brain cancer patients, imbes na sumuko ay sumubok sa ketogenic diet, nag-cut ng asukal at isinabay sa targeted drugs. Lumiit ang kanilang mga tumor, lumabo ang mga linya ng pamamaga at nabuhay pa sila ng maraming taon nang may malinaw na pag-iisip na buhay ng mas may kalidad kaysa sa hula ng mga lumang treatment protocols. Ang nutritional metabolic therapy ay dapat ituring na perpektong paghahanda bago ang kahit anong operasyon o chemo/radiation. Nililiit nito ang tumor, pinapahina sila para kapag gumamit na ang doktor ng chemical, kahit isang light dose na lang ay sapat na para walisin ang mga cancer cells nang hindi tuluyang pinapabagsak ang katawan ng pasyente. Ikalimang prioridad ay isang ganap na libreng biological weapon, pero mas malakas pa kaysa sa anumang vitamins. Mga pagbabago sa lifestyle para piliting gumawa ng bagong mitochondria ang katawan. At ang number 1 method dyan ay ang High Intensity Interval Training, HIIT. Huwag muna kayong umiling at isiping hindi ito kaya ng mga matatandang masakit ang mga kasukasuan. Sinubukan ng isang makasaysayang pag-aaral ang paraang ito mismo sa mga lolo't lola nating nasa 65 hanggang 80 anyos, mga taong overweight at hindi pa nakakaranas magsuot ng sapatos pang-ehersisyo. Napakasimple ng proseso. Magbibisikleta, stationary bike na may sandalan o maglalakad ng mabilis at ibibigay ninyo ang lahat ng inyong makakaya sa loob ng 30 segundo. Pagkatapos, babagalan ninyo, magre-relax at hihinga ng malalim sa loob ng 3 minuto para makarecover. Uulitin ang cycle na 30 segundo mabilis hanggang 3 minuto mabagal. Na iyon ang 6 na beses. Ang buong ehersisyo ay aabutin lamang ng wala pang kalahating oras at gagawin ng regular na 3 araw sa isang linggo. Ang resulta pagkatapos ng 12 linggo ay gumulat sa medical world. Ang dami ng mitochondria sa mga matatandang halos 80 anyos na ay tumaas ng 69%, isang nakamamanghang pagpapabata sa cell na tinalo pa ang grupo ng mga kabataan na tumaas lang ng 49%. Ano ang mekanismo rito? Kapag pinipilit ninyong bilisan ang tibok ng inyong puso, kapag pinupuwersa ninyo ng kaunti ang katawan lagpas sa nakasanayan nitong komportabling pag-upo, sinisindihan ninyo ang isang alarm na tinatawag na AMPK. Sisigaw ang alarm na ito sa mga cells. Ang pangangailangan sa enerhiya ay biglang tumaas ng sobra, bilisan nyo magtayo agad ng mga bagong pabrika ng mitochondria. Ang perpektong level ng ehersisyo ay kapag nakaramdam kayo ng pagod at paghingal na nasa level 7 sa 10. Ibig sabihin, humihingal kayo na kapag nagsalita ng isang mahabang pangungusap ay kakapusin na kayo ng hininga. Pero hindi naman aabot sa puntong mahihimatay kayo. Walang dahilan para ipagpaliban ito ang pagiging matiyaga na gawin ito 3 beses sa isang linggo, ang golden key na magbubukas sa kaban ng enerhiya. Ika-6 na prioridad na dapat isabay sa ehersisyo ay ang disiplina sa pagtulog para bigyan ng oras ang mitochondria na mag-ayos ng sarili. Tandaan, nagre-recover ang mitochondria sa mga oras ng inyong malalim na pagtulog. Kung kulang kayo sa tulog at paputol-putol ito, masisira ng husto ang inyong mitochondrial DNA. Huwag maliitin ang tulog. Ibaba ninyo ng kaunti ang temperatura sa inyong kwarto para medyo malamig, pero sapat na malamig lang para gumamit ng manipis na kumot. Takpan lahat ng ilaw para ang inyong kwarto ay maging kasing dilim ng gabi na kahit itaas nyo ang inyong kamay ay hindi ninyo ito makikita ng malinaw. Kailangan ninyong pumikit at makatulog talaga bago mag 10:30 ng gabi para makuha ng buo ang pinakaunang at mahalagang deep sleep cycle ng gabi. At higit sa lahat, huminto na sa pag-inom ng tubig o pagkain ng maalat na sabaw 3 oras bago matulog para iwasan ang paulit-ulit na paggising sa gabi para umihi na pumuputol sa proseso ng pagre-recover ng cells. Kapag pinagsama-sama ninyo ang lahat ng ito,
Pinutol ang asukal, binigyan ng sustansya ang mitochondria, pinatay ang pamamaga na tulog ng malalim at nag-ehersisyo ng tama sa inyong lakas, nakalikha kayo ng isang malupit na metabolic environment na sumasakal sa cancer cells, pero siya ring nagbibigay ng sariwang lakas at sumusuporta sa inyong mga normal at malulusog na cells. Gayunpaman, pakinggan po ninyo ako. Huwag ninyong pilitin na baguhin ng 180 degree ang buong buhay ninyo sa loob lang ng isang umaga. Ang mga taong pilit na ginagawa ang lahat sa unang linggo pa lang ay siguradong susuko dahil sa sobrang pagod. Humakbang ng mabagal at matatag. Sa unang 3 linggo, mag-focus lang kayong gawin ng maayos ang 2 bagay na ito. Patayin ang ilaw at matulog sa tamang oras at itapon ng tuluyan ang asukal, mga matatamis at puting kanin at ipalit ang berdeng gulay. Kapag nasanay na ang inyong katawan, sa susunod na 3 linggo, idagdag ninyo ang healthy fats, avocado, salmon at umpisahan ang mga breathing exercises o mabilis na paglalakad ng 30 segundo. Magtayo kayo ng bahay brick by brick. Paalala lang po kung kayo ay umiinom ng Western medicine para sa cholesterol statins, blood pressure o diabetes metformin. Mag-ingat po kayo dahil mismong mga gamot na ito ang sumisimot sa CoQ10 sa inyong dugo, kaya palagi kayong nakakaramdam ng matinding pagod. Kausapin ang inyong doktor para mai-adjust ito ng tama. Mga tito, tita, lolo at lola, ang mga bagay na ibinahagi ko sa inyo ay hindi lang basta mga salitang walang buhay na nakasulat sa mga medical reports. Ito ang masakit na katotohanan tungkol sa isang health system na kung minsan ay may mga kakulangan pa, pero dala rin nito ang kapangyarihan na makapagligtas ng buhay na hawak-hawak na mismo ninyo. Ang kanser ay hindi isang sentensya ng kamatayan na bumagsak mula sa langit na wala na kayong magagawa kundi tanggapin at magdusa. Ito ay refleksyon ng mga pagkakamali sa pagbibigay ng enerhiya sa inyong cells, at ang mga pagkakamaling iyon ay kayang-kayang sukatin at kayang-kayang baligtarin. Tuwing umaga pagkagising, kapag pinili ninyo ang nilagang gulay o isang abokado, imbes na isang mangkok ng matamis na lugaw o tsampurado, tinatanggalan ninyo ng hangin o oxygen ang mga masasamang cells. Sa tuwing nilalabanan ninyo ang inyong katamaran at matiyagang naglalakad ng mabilis hanggang sa pagpawisan, binubuhay ninyo ang apoy ng survival o pagkabuhay at inuutusan ang inyong katawan na gumawa ng bagong kalasag para sa inyong proteksyon. Ang buhay ng tao ay sadyang marupok, gaya ng hamog sa umaga, pero sa loob nito ay nakatago ang napakagaling at dakilang kakayahan ng kalikasan na pagalingin ang sarili. Hindi kayo biktima ng inyong mga genes o lahi, kundi kayo ang kapitan na nagmamaneho sa biological na barko ng inyong buhay. Bumalik tayo sa pinakanatural na galaw ng ating katawan, kumain ng malinis at orihinal na pagkain, gumalaw at sumabay sa ating paghinga, at bigyan ang katawan ng isang ganap na tahimik na espasyo para muling mabuhay sa ating pagtulog. Ang paggaling ay hindi lang nagmumula sa mga malalamig na karayom at ineksyon, kundi nagsisimula itong tumubo mula sa matinding kagustuhang mabuhay at sa malalim na pagkakaintindi sa ating sariling katawan. Kung ang mga payong ito na nagmula sa aking puso ay nakapagbigay ng kahit kaunting liwanag ng pag-asa sa inyong mga puso, pakiusap, mag-iwan po kayo ng komento o mensahe tungkol sa inyong nararamdaman o anumang katanungan na bumabagabag sa inyong isipan. Huwag kalimutang pindutin ang subscribe button at i-share ang video na ito sa inyong mga mahal sa buhay, lalo na sa mga taong nangangailangan ng matibay na siyentipikong suporta sa gitna ng bagyo ng kanilang karamdaman. Ako po si Dr. Victor Castillo, hangad ko ang inyong kaligtasan, tatag, at magkita-kita po tayo sa ating mga susunod na paglalakbay.